Base nga ba sa katotohanan ang palabas na Squid Game? Alam nyo ha, sobrang daming mga tao ngayon yung naniniwala na totoong merong isang isla kung saan pinaglalaruan ng mga mayayaman ang mga nangangailangan ng pera. Nakikita ko ang mga post kagaya nito sa TikTok at sa social media na nagpapakita ng mga larawang ito. Tingnan nyo maigi ha, itong mga abandonadong kwarto, sira-sira, tanggal yung mga pintura, nakabakbak, at may mga hagdanan na papunta kung saan-saan. Pamilyar ba sa inyo ang mga larawan? Kaparehang kapareha sa set ng hit na Netflix show. Nakakatakot isipin no, na merong lihim na organisasyon na gumagawa nito sa totoong buhay. At sa totoo lang, hindi malabong mangyari ito. Marami mga mayayaman ang lulong sa kapangyarihan at aabusuhin ang pangangailangan ng mga mahihirap. Totoo yan. Ito ngayon yung tanong, meron kaya talagang Squid Game sa totoong buhay? Saan kaya galing ang mga larawang ito? Ang madaling sagot, itong mga kumakalat po sa internet ay hindi po totoo. Marami sa mga nakikita nating mga images ang sinasabi no, nagawa lang po ng AI. Kumbaga, conspiracy theories lamang. Pero, isang malaking pero, meron po akong nahanap na kwento. Ang daming nagme-message sa akin ito. Meron pala in real life sa South Korea na parang Squid Game din talaga. At ang mga kwento na nabasa ko tungkol dito, sobrang gruesome na nung binabasa ko sila, dalang-dala ako sa mga tao na na-experience ito na buhay pa ngayon, ha? Buhay pa ngayon. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang Brothers Hope, the real-life Squid Game story. 정말 저한테는 상상할 수 없는 엄청난 고통이었고 내가 왜 여기 들어와서 이런 고통을 받을까. 파출소 경찰서에서도 이야기했지만은 집이 요 근처다. 할머니가 기다리고 있다. 집에 보내달라고 애원을 했었지. 울며 불며. 저한테 돌아오는 거는 가혹한 폭력이었죠. Squid Game. Okay, pag-usapan muna natin yung palabas para maikumpara natin ito sa ikukwento ko sa inyo kanina. Ang Squid Game ay isang South Korean dystopian thriller na sinulat at dinirect ni Hwang Dong-hyuk para sa streaming site na Netflix. Pinagbibidahan ito ni Song Ji-hoon na isang divorced na ama at nalulung siya sa utang dahil sa pagiging isang addict sa gambling. Siya at marami pang iba ang naimbitahan para maglaro ng Squid Game at magkaroon ng tsansa na manalo ng napakalaking halaga. Gaano kalaki yan? 45.6 billion won nakalagay dun sa napakalaking yung glass sa ceiling. 31 million US dito, no? At tinignan ko po sa pesos, ito ay tumataginting na 1.8 billion pesos. Grabe! Imaginein mo, kung makakuha ka ng ganyang klase ng pera, tanggal talaga lahat ng problema mo sa mundo. Anyway, sa palabas, lihim lamang po yung contest kung saan merong 456 na mga players. Lahat sila syempre, may mga problemang pampinansyal kung saan masusukat yung tapang nila at i-risk yung mga buhay nila mismo para sa premyo na napakalaki. Yung mga laro nila, kadalasan po pambata. Larong kalye, di ba? Kagaya na lang ng tug-of-war, may mga naglalaro ng Jolin, may hopscotch o piko sa atin. Pero, ang twist, kapag natalo ka, patay ka. Inspirasyon. Sabi mismo ng creator ng palabas na ang inspirasyon niya daw ay Japanese anime at manga. Na wala daw talagang real life inspiration dito. Kaya na-debunk agad no, yung mga kumakalat sa internet. Bukod sa mga events na na-experience niya sa buhay niya. Kagaya na lang nung pagkakatanggal niya daw sa trabaho. Ito marami nakaka-experience ito. Sa kwento no, 16 years na siyang nagtatrabaho doon. Something na kayang makarelate ng lahat no, na nag-i-struggle na kumita ng pera, napakatagal mo na, tas parang ganun-ganun ka na lang sinisante. Ngayon, ang susunod na parte ng ating video ay walang kahit anong kinalaman ha sa Squid Game at sa creator nito. Ready na ba kayo, 30s? Ikukwento ko na sa inyo ang tinatawag nila na Brothers
home. Everything that happened here is very eerily similar to that of Squid Games. So, ano ba tong Brothers Home na to? Babalik tayo, no? Noong bandang 1950s, nahirapan ang Republic of Korea na makarecover sa pinsala na dinulot sa kanila ng Korean War. Lahat naman nahihirapan pag may gera, di ba? At dahil dyan, nag-focus sila sa period ng ito ng mga pabahay para sa mga naulila, sa mga nawalan ng tahanan. Ito kasi yung parang naging mancha sa South Korea at that time. Ayaw nila na nakikitang naghihirap sila. Parang ganon. So noong 1960s, nag-utos ang presidente nila noon na si Park Chung-hee na linisin ang society. Sabi niya, ipatanggal nyo lahat ng nagiging simbolo ng ating kahirapan. Or yung mga disorder para sa mga syudad, no? Yung mga magugulo. Tanggalin natin lahat yan. Nilinis nila lahat. Seoul, Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju. Lahat nilinis para maganda yung Korea. At dahil dyan, may mga nabuo sila mga facilities na kung nakikita nyo ngayon, ay napakadami. Isa dyan, ang Brothers Home, which is yung pinakamalaki sa lahat ng facilities na ginawa at pinaka-sisikat. Tinawag ito nung una na Brothers Orphanage dahil kumukuha nga sila ng mga orphans, di ba? Unti-unting dumami yung mga kinukup-kup nito at nag-umpisa itong naging general accommodation para sa mga vagrants nga na tinatawag noong 1970s o yung mga walang tahanan, paikot-ikot lang. Other word is homeless. Ayun. 1986 at 1988, importante ito, no? Kung bakit ito na lang yung nangyari sa Brothers Home. So, 1986 at 1988, nagkaroon ng Asian Games at Seoul Olympics. Ibig sabihin, maraming bisita yung South Korea. Dahil dyan, pinalala ng South Korean government yung seguridad. Siyempre, para maganda sa paningin ng mga dayuhan, yung paglilinis, lalong pinatindi. Sinabi ng president at the time na si Chun Doo-hwan na siguraduhin nyo na walang mga nanlilimos sa daan. Dito na nag-umpisa yung totoong Squid Games ng totoong buhay. Real life Squid Games. Iisa-isahin natin yung mga pagkakaparehas ng Squid Games at Brothers Home. Una, sa mga picture pa lang po, no, nakikita na natin yung mga tao, yung mga lalaki or mga babae na naka-tracksuit. Sa palabas, sikat na sikat yung suot nila na green. Green ba yun? Blue-green. Parang ganon. Tapos yung mga naka-pink na nakamaskara. Ngayon, merong isang survivor na nakaalis sa home na ito. Siya ay nagngangalang si Han Johnson. Ang dami po kasi na hinihingan ng mga accounts dito sa pangyayaring to. Buhay pa po yung mga biktima nito. Sabi niya sa Al Jazeera na meron daw mga lalaki na naka-blue na tracksuits na tinutulak sila papaloob ng isang truck. Kumbaga kinikidnap na sila eh. No? Yung mga truck na to, papunta doon sa Brothers Home. Diba ganun din sila sunduin sa pelikula. Sinasakay din sila tapos wala silang alam kung saan sila pupunta. Para na raw silang kinikidnap, kumbaga. At ang matindi dito, no, pagkatapos silang kidnapin, sinasailalim sila sa physical examination. Although sa palabas, hindi na pinapakita to, pero I think it's a given dahil pagkagising nila, nakapalit na yung mga damit nila, di ba? Pati mga underwear nila, napalitan na rin po. Nagigising na lang na sila na okay na sila. Nandun na sila sa mga bunk beds. So matapos silang i-check, binibigyan daw sila ng blue na training suit, rubber shoes, at nylon na underwear. And kaparehang-kapareha nga doong nandun sa palabas. Iba lang yung mga kulay, iba lang yung itsura ng kaunti. Pero yun na yun din yung vibe. Pangalawa, may mga games na tinatawag. Medyo malungkot, binabasa ko itong mga pagyayaring to. Alam nyo ha, ayon sa mga report, marami raw yung mga tasks sa Brothers Home. Maraming mga pinapagawa sa kanila. Sabi kasi talaga, ang purpose ng Brothers Home para i-correct yung behavior ng mga tao sa loob nito bago sila palabasin ulit sa society. Yun yung official ha. Ngayon, pag hindi nila nagawa yung mga tasks nila, sabi, pinarurusahan daw sila ng mga platoon leaders na tinatawag. So sila yung parang mga naka-pink na na tracksuits at yung parusa nila, eto na yung mga games. Kada Lunes daw, nagkakaroon ng tinatawag nila na The People's Trials. So dito na pinarurusahan yung mga hindi nakakagawa ng mga tasks nila. Or yung mga
rule breakers, ika nga. Pangatlong pagkakaparehas ay may mga number din sila. Nabasa ko sa isang article, sa isang interview ng isang survivor, si Lee Dong-jin. 57 siya. Sabi niya na siya daw yung number 110. Kung makikita natin sa palabas, di ba may mga number sila pag namatay sila? Eliminated number 1, eliminated number 5. Ganon, di ba? Kung saan ganito rin yung pagkakakilanlan ng mga kasali sa palabas na Squid Games ngayon. Magwa-warning lamang po ako sa mga manonood natin kasi medyo mahirap na. Na-imagine ko kasi yung nangyari sa kanila nung binabasa ko to, no? So, trigger warning na lamang din po. Kasi yung mga games at yung mga ginawa sa kanila, hindi na para sa mga hindi komportable sa ganitong klase ng usapin. The games. Ito na yung mga laro. Ginagawa ito ng mga nagto-torture. Una, meron silang tinatawag na motor vehicle game. Hindi ko siya masyadong maintindihan sa totoo lang. Pero ayon sa Daily Mail, nung binabasa ko, yung mga nagto-torture daw, sumisigaw ng left indicator. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ng left indicator na to. No? Tapos, bigla daw silang susuntukin sa mata hanggang sa mamaga at mamasa. Yung iba namamatay pa. So parang hindi na talaga siya laro. Torture na siya eh. Actually, laro lang sa mga nagto-torture. Pero torture na siya. Pangalawa, meron din silang tinatawag na Hiroshima game. Pangalan pa lang, di ba? Dito, pinupuwersa yung mga biktima na ipinapatiwarik sila. Itinatali daw sila doon sa mga rails ng mga bunk bed nila. Grabe! Kaya alis dyan ha. Tali lang kayo dyan. Hindi kayo pwedeng malaglag kasi pag nalaglag kayo, bugbog. Very similar sa atin. Naalala nyo yung San Juanico Bridge torture na pinahihiga sa dalawang upuan or kama yung isang tao tapos may space sa gitna. So pag bumigay sila, masakit sa core yun, bubugbugin sila. Parang ganon. Ilan lang to sa sigurado ako na napakaraming pamamaraan kung paano pinaglaruan at i-torture ang lahat ng mga tao sa loob ng Brothers Home. Ano na ngayon yung nangyari sa kanila? Aftermath. Tinataya, no, na may 551 katao yung nangamatay dahil sa mga pang-aabuso na naganap doon sa Brothers Home. Although sabi nila, mas mataas pa raw ng di hamak ang totoong bilang ng mga namatay dito. Dito raw naganap ang pinakamalaking human rights abuses sa South Korea noong 1970s hanggang 1980s. Sabi nila, hindi lang daw mga homeless yung pinasok dito ha. Naalala nyo kanina kinukwento ko sa inyo na kinikidnap lang sila. Kung sino-sino na raw yung pinagkikidnap para maipasok doon. At tinataya na halos 10% lang talaga yung mga homeless na ipinasok dito sa Brothers Home. Kung saan napapatanong ka, hala, hindi na na-serve yung totoong purpose kaya ginawa yung facility na Brothers Home. Ayon sa mga reports ha, eto na, nakita nila, inimbestigahan nila eh. Pinupuwersa na lang daw talaga na kidnapin at paramihin ng laman ng Brothers Home para makapag-embezzle ng pera. Paano sila kumikita? Kumikita ang Brothers Home sa suporta ng gobyerno, sa mga donations, and there are even churches na na-link dito sa kwentong ito. At pag mas marami yung laman nito, mas marami silang kikitain na pera. Okay. So, gano'n, di ba? Kung naisip mo gano'n, hala, paano kikita na pera? Dagdagan ko pa nga yung mga laman nito. Hanggang sa random na sila nangingidnap ng mga tao sa kalye. Bata, matanda, walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Nakita ka, sisisihin ka, pupulutin ka. Parang yung sa pelikula lang din, di ba? Although sa series, no, nag-a-agree sila na sumama, ito hindi. Sasama kayong lahat. Kailangan namin na mas maraming kita. Meron ding mga bata. Ito naman yung nakakalungkot dito. Yung pag binasa mo yung personal na mga storya nila isa-isa. So, merong bata na si Choi Sung-woo. 14 years old din daw siya at the time. Sabi niya, kinuha siya. Nung bata pa siya. Sabi niya, na naglalakad lang daw siya ng mapayapa pauwi galing eskwelahan. Tapos, bigla na lang daw siya pinuntahan ng mga tracksuit. Sabi, ikaw ha, nagnakaw ka ng tinapay. Hala, nagnakaw ng tinapay? Hindi po totoo yun. Hanggang sa kinuha na lang siya. At maraming mga kabataan, tao, ang kung sino-sinong ginagawan na lang ng pausong dahilan para maipasok sa Brothers Home. Yun yung nangyari sa kanya. Marami sa kanila kahit sobrang bata, no? Ang nagsasabi
na inabuso sila ng mga officers sa Brothers Home. Physically, mentally, and the worst part, even sexually, which is very sad. At dahil ang goal lang nila ay mangolekta ng pera, kumita sa gobyerno, siyempre napupuno yung Brothers Home. At pag napupuno, ano mangyayari? Kailangan may mamatay or kailangan may hinahayaang mamatay. At basta patay na, wala na silang pakialam kung nakakash in na sila, itinatapon na lang daw po, marami po, itinatapon na lang sa kung saan-saan para makapagpasok na naman ng bagong batch ng mga pagkikitaan nila ng pera. Investigasyon. May mananagot ba sa mga pangyayaring to? Nagkaroon ng napakaraming investigasyon, napakaraming mga pag-aaklas, para mas mabigyan ng hustisya lahat ng mga biktima nito na buhay pa. August 1982, merong isang lalaki na may surname na Kang. Ito, napakagago nitong kwento na to. So, nagsubmit siya ng petition na humihingi siya ng tulong sa gobyerno at kapulisan na sana po ay imbestigahan yung ginawa sa kapatid ko habang nasa Brothers Home siya. Dito, mababanggit yung pangalang Park In-gyun. Siya yung director ng Brothers Home at the time. Sa ngayon, napakarami ko po nakikita mga articles kung saan tinuturo ang pangalan niya. Hindi ko pa po alam kabuuan ng kwento dahil hindi pa siya tapos. Sa totoo lang, alam niyo itong si Kang ha. Medyo tama nga yung ang hustisya ay para lang sa mayaman. Kinasuhan siya ni Park In-gyun ng false accusations. At itong si Kang ay nasentensyahan pa ng 8 months na pagkakakulong mula noong December 23, 1982 dahil lang gusto niya ng hustisya para sa kapatid niya. Hanggang ngayon, marami pa rin yung mga tumatakbong investigasyon laban sa kanya at sa lahat ng involved sa Brothers Home. Walang napapanagot. Nakikita ko, hinasiwid ko, walang pinapanagot sa nangyaring to. Pero balikan natin yan mamaya. Curious ako. Ito lang ha. Kung walang nangyari sa mga gumawa ng katarantaduhang ito, ano yung mga nangyari sa mga biktima nito? Inmates. Inmates na yung ginagamit nating term ha. Kasi parang preso na sila eh. Technically, di ba, preso na sila. So, noong mid to late 1990s, may 200,000 po. Ang laking bilang nito, no? Na South Korea ng mga bata. Karamihan daw dito mga babae, pinapadala abroad para ipa-adapt. Malaki ang kinalaman ng Brothers Home dito. Kung saan-saan daw pinapadala, no, yung mga bata na ito. Sa Belgium, Germany, Netherlands, Norway, Denmark. Karamihan nakikita ko mga puti po. At ang nakakainis dito, marami po sa mga batang pinapadala hindi naman po talaga mga orphans. Marami sa kanila yung pinipeke yung mga papeles para sabihing orphan sila, pero hindi. Technically nangyayari, ine-export sila para pagkakitaan na napakagago. Diba? Mula concentration camp, naging human trafficking pa itong Brothers Camp. At ang matindi dito, hindi nagtatapos sa Brothers Camp yung kanilang paghihirap. Kasi pagdating doon sa mga aampun sa kanila, no, maraming nagsasabi na na-experience ulit nila yung pang-aabusong pisikal at sexual. Grabe. Grabe talaga. Papapatanong ka na lang, ano na kaya nangyari sa bawat isang mga batang ito ngayon? Nasaan na kaya sila? Brothers Home today. 2022, may isang government agency ang formal na nag-anunsyo at nire-recognize ang Brothers Home bilang isang grave human rights violation by the state. 2022, napakatagal, di ba? Ibig sabihin, may mga taong hindi pinapansin to. May mga tao sa gobyerno na bahala kayo sa buhay ninyo. Ayaw naming masali dyan or baka kasali sila dito. Hindi natin alam. Anyway, nagrekomenda sila ng isang governmental apology at assistance po para mag-heal ang trauma ng mga naging biktima nito. Sabi nila, no, yung mga naging biktima, buong bansa daw naging accomplice dito. Napakaraming ebidensya daw na nagpapatunay pero walang may pakialam, walang nakikinig, at trinato yung mga biktima na parang basura lang. Pasok dito,
labas dito. Alam nyo ba ha, na dahil sa ginawa ng Brothers Home, marami sa mga biktima nito ang nag-suffer sa cycle ng depression at rage. Marami sa kanila na yung sobrang nasanay na sa kalakaran dito to the point na nasa sistema na nila yung kulungan. Nakakalungkot. Dahil marami din sa kanila yung mga pinaampon, yung iba na rin yung pangalan, maraming nawalay sa mga pamilya nila at hindi na nakita yung mga pamilya nila. Awa ng Diyos, marami ako nakikitang kwento no, na nabalik sila sa mga pamilya nila but after ang daming dekada na. Kakalungkot. Siguro kung meron mang magandang nangyari ay nagkaroon ng pagbubukas ng kamalayan ng South Korea dito. In fact, 2022 hanggang 2024, nagkaroon ng South Korean Truth and Reconciliation Commission na nagkaroon ng 3 investigasyon sa insidenteng to. Sinusuri nila, isa doon yung adoption nga, yung naging human trafficking na nangyari. Pero hindi pa tapos ang lahat ha. Tumatakbo pa ang kwento. Walang happy ending. Wala pa. Sadly, ganito magtatapos ang kwento natin ngayon. Pero importante nga, inuulit ko, na nagbukas ang kamalayan ng lahat sa mga issue o pang-aabusong nangyari sa nakaraan. May dahilan kung bakit kailangan pag-usapan natin ang ganitong mga bagay. Miski ako, no? Sabi nga nila, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. At ang mga taong ayaw mapag-usapan ito ay ang mga taong nanginabang dito o sila mismo yung nang-abuso noong mga panahong ito. Importante na pinag-uusapan ang mga pangyayari ng nakaraan. At hindi lang to para sa bansang Korea, kung hindi para sa ating lahat. Bago po tayo mag-question of the day, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Para sa mga gustong manalo ng 1,000 Gcash natin, ipinopost po namin ng winner sa dulo ng video ng bawat first upload natin kada buwan. Also, promote ko lang din po yung aking Instagram at yung aking TikTok. Maraming salamat din po sa mga nagrekomenda sa atin ng kwentong to. Ilagay natin dito. So, ito na yung question of the day natin. Sa atin, sa tingin mo ba, may mga elitista na ginagamit ang kapangyarihan nila para paglaruan ang mga mahihirap? Sa tingin mo ba, meron tayong sarili nating Squid Games na hindi natin alam nangyayari pala? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po ang aking kwento. Ito si Claro III at ito ang aking kwento. 왜 죄를 짓지 않은데 왜 내가 수용보리를 부여를 봐야 하다래? 우리를 형제 복주를 뼛속까지 이 내복까지 수용보를 이렇게 적어서 우리 아이들을 우리 뼛속까지 형제 복주니 내 머릿속에 새겨놓고 어떻게 우리를 잊으라는 거예요? 이거를 우리가 죽기 전까지는 못 잊어요 이거.